Kung meron kang shoe version ng Nike, Adidas, Hoka, Asics, New Balance at ibang brand, meron akong 361 degrees Furious 2.0. Nasa 3 months na itong 361 degrees Furious 2.0. Ginagamit ko ito sa speed run, long run. So, mabibigyan ko na kayo ng full review nito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng 361 degrees official store para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito na review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang iba nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. So, bago natin pag-usapan yan, i-unbox muna natin itong bagong colorway niya. Red na red yung box Solid talaga ng box nila. Ayan. Red siya guys na may color to gold and white, black. Ayan guys. Ito guys Ang ganda. Parang reflectorized to. Umikinang siya So ano yung tawag sa colorway na to? Ito ang Sunken Squid. So itong Furious 2.0 ay ginagamit ko sa lahat ng speed workout tulad ng interval at fartlek. Nasasagad ko yung sarili ko sa pagtakbo gamit ito. Kanina nga nakapagtala ako ng pace na 3 minutes and 23 seconds. Ang sarap kasi sa paa ng foam nito, kahit na dinidinan mo ng gusto yung foam nito, hindi basta-basta dumadapa. At palagi ko nararamdaman nasa 4 foot yung strike ko gamit ito sa mabilis na pace. Ewan ko ba bakit doon dinadrive yung foot strike ko. Sa tingin ko kung bakit ganon, malapat kasi yung area ng forefoot at hindi magkadikit yung rubber outsole niya. Kaya doon napupunta yung hakbang natin or yung foot strike natin. Pinakamahabang speed workout ko dito ay 14 km fartlek at wala naman ako naging problema. Yung ine-expect ko sa isang carbon plated shoe ay nasa kanya. Itinakbo ko to ng half marathon at nakuha kong oras dito ay sub 2. Hindi man lang ako nakaramdam na parang flat na yung midsole nito o wala nang responsive. Maintain pa rin at stable siya. So magagamit natin to hanggang marathon distance. Isa pa sa napansin ko, napakatahimik niya sa mabilis na takbo. Parang ang sharp ng bawat takbang mo. Hindi ito pwede sa mabagal na pace. Ang boring ng mararamdaman mo dito kapag itinakbo mo to ng mabagal. Dahil medyo malalim yung mararamdaman mo sa midsole niya. At saka ipoforce ka nitong itakbo mo siya ng mabilis. Guys, isa sa napahanga ako dito sa Furious 2.0 at sa tingin ko mapapahanga ka din dito sa carbon plate niya. Bakit ko nasabi? Yung tinatakbuhan ko dito ay mabato. So tatamaan yung carbon plate niya. Na posibleng maputol or mabiak yung carbon plate niya. Hindi lang basta takbo, sinasagad ko sa takbo ito. Panoodin mo. Guys, nakakatulong ba yung video ko? Kung nakakatulong, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe na rin ako. Malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat. Isa pa sa napansin ko guys, nung itinakbo ko to sa mabatong kalsada, maraming malilit na bato doon o buhangin. Hindi basta-basta pumapasok dito sa upper layer niya. Tingnan mo yung mga tama ng bato sa carbon plate niya. Meron dyan, solid ang tama. Naramdaman kong merong lumalagatok sa bawat takbang ko. Sa isip ko habang tumatakbo, parang putol Parang bumiyak Pero hindi, stable pa rin yung takbo ko. Pagkatapos kong tumakbo, tinignan ko kagad yung carbon plate niya kung may putol or biyak. Wala naman. Hindi lang isang beses ko itinakbo ito sa mabatong kalsada, maraming beses.
para makumbinsin ako kung gaano siya katibay at kung tama ba yung pagkagawa nila dito. Ikaw, kaya mo bang itakbo yung super shoe mo, yung mayroong carbon plate, sa mabatong kalsada? Kung meron kang shoe version ng Nike, Adidas, Hoka, Asics, New Balance at ibang brand, meron akong 361 degrees Furious 2.0. Yan ang pakaramdam ko dito at level nito. Kaya niya makipagsabayan sa pagandahan or paangasan, kaya din niya makipagsabayan sa performance, hindi ka mabibitin dito. At kaya din niya makipagsabayan sa durability. Ito guys ay 89 km na yung natatakbo ko dito. So bali guys, naka 8 km tayo ngayon. So nasa 97 km na siya. So kahit medyo manipis yung rubber outsole nito, hindi madaling mapudpod. At wala pa akong nakikitang natatanggal na dikit niya sa midsole. Tingnan nyo din guys kung marami ng bitak-bitak sa midsole niya. Sa design naman niya, wala akong nakikitang nababakbak na color. Kung tatanungin mo ako sa pagiging durability niya, isa sa pinakamatibay na nagamit kong carbon plated shoes. Pag-usapan naman natin ang comfortability nito. Wala akong naramdaman na masakit sa paa ko nung tumakbo ako ng 21 km na merong mabilis na pace at mabagal na pace. Hindi rin basta-basta umiinit yung talampakan ko kahit tumatakbo ako ng mabilis na pace dito. So para sa akin, isa rin ito sa pinaka-comfortable na nagamit kong carbon plated shoe. At isa pang masasabi ko dito guys, ang premium niyan tingnan. Gandang-ganda talaga ako dito. Hindi basta-basta yung pagkagawa sa kanya. So kung naghahanap ka ng medyo hindi ka mahalan na carbon plated shoe at maaasahan mo, ito na yon. So anong cost ito? Hindi siya pwede gamitin sa LSD. Kung nagpipace ka lang ng 6 minutes to 8 minutes, hindi siya pwede doon. Mabilis mangawit yung lower body mo dito. Hindi rin pwede sa recovery run at medyo lapitin ng dumi dahil sa puti siya. So wag mo ito gagamitin sa maputik na kalsada kasi pumapasok yung putik doon sa upper layer dito sa tela. Mahirap linisin. Alam nyo guys, to be honest, sa lahat ng nasubukan kong sapatos ng 361 degrees, ito yung may pinakamalambot na midsole. Ito rin yung may pinakamaangas na design para sa akin. Yung mga material nito ay ibang level. Kumbaga, sa lahat ng nasubukan kong sapatos ng 361 degrees, ito ang nakakaangat. Isang beses nga, nagasgas ko yung upper layer nito sa gutter. Medyo matalas yun. Akala ko mabubutas na. Pero wala akong nakitang gasgas. Kaya nga bihira kong gamitin tong sapatos na to dahil sa napaka-presyo sa akin. Pero ang dami nagre-request nito, nag-PPM sa akin na kung ano ng update nito. So, ginamit ko na rin para makagawa na ako ng full review. Pero dahil sa merong bagong colorway na pinadala sa akin, talagang ito na yung gagamitin ko sa training. Tapos ito yung gagamitin ko sa race. So ngayon, ang price nito guys ay nasa 7,000 kapag hindi nakasale. Kapag nakasale naman, nasa 5,000. Pero tingnan nyo kung makakagamit pa kayo ng voucher para makales pa kayo ng gusto. Kung meron akong hindi nasama na details na gusto nyo malaman, i-comment nyo lang at sasagutin ko ito. Kung interested ka sa sapatos na ito, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat and run safe.